Now let us read the word of God to be given to us by our commanding officer, no less than Major Philip Professor. Okay, yung pag-bigan, ay, malang, kaya, ma. Yung pag-malang, iti tumunggal may isa, ito kabigilipadat ng Ilocano. May mga Ilocano ba dyan? Amen. At, agyaman kating nga po Diyos, gatuon na tayo sunagot na yung bag, iti biyag sa tumunggal may isa. Siya gaya ni Major Philip Pagasol, may isang Ilocano. Yung amok na po di oray mo isakit ba isang Ilocano, amok na pisasaw ti apo ka mabalin nga detikat may palasat nga mawatan tayo no niya iti plano ni Apo Diyos iti tumungkal may sa kadatayan. So iti dapat kanto kapsat ket da kami iti bunggoy iti salakan when iti English ket Salvation and the Salvation Army. At sa pagkakataon ito, kami po nagsasarabate ng 159 ng Salvation Army sa buong mundo. At ngayon po ay nandito po kami para ipahayag ang salita ng Panginoong Diyos, ang kabutihan ng Panginoong Diyos sa bawat isa sa atin. At tunay nga na napakabuti ng Panginoon. Amen. Napakabuti niya, talagang ang kanyang pagmamahal ay patuloy ang ipinagkakaloob sa bawat isa sa atin. Kaya nga po ay kahit pa man tayo ay makasalanan, ano po, aminin natin lahat po tayo ay nagkasala sa Panginoong Diyos. At sa pagkakasala na yan ay kinakailangan na ang buhay natin, ang buhay na pinagkaloob ng Panginoong Diyos ay manumbalik sa Kanya. At ito ang inaasam-asam ng Panginoong Diyos sa buhay ng bawat isa. At salamat sa Panginoon dahil binigyan niya tayo ng pagkakataon na masumpungan ang kaligtasan ng ating buhay. At sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak na kanyang ipinagkaloob sa atin, walang iba kundi ang ating Panginoong Yesus sa bawat isa sa atin. Kaya mga kapatid, alam po ninyo, ang buhay natin ay napaka-importante sa ating Panginoong Diyos. Napaka-importante dahil tayo po ay nilikha ng Panginoon. No? Nilikha ng Panginoong Diyos na katulad niya. God created us in the image of Him, in the image of God. At gusto ng Panginoong Diyos ng paglikha na yan ay manumbalik sa Kanya. Sa ating Bible reading kanina, sabi niya doon sa Romans chapter 6 verse 23, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Alam po ninyo mga kapatid, sabi ko kanina, na ang buhay natin ay punong-puno ng kasamaan. At tayo po ay talagang nagagagawa ng mga bagay-bagay na hindi kaaya-aya sa Panginoong Diyos. Pero salamat sa Panginoong Diyos dahil nagbigay siya ng solusyon sa lahat. At ang bagay na ito, ang regalo niya na ito, walang iba kundi ang ating Panginoong Yesus sa buhay ng bawat isa sa atin. Kaya napakahalaga mga kapatid na ang bawat isa sa atin ay masumpungan natin ng kaligtasan. Amen. Tanong ko po sa bawat isa, tayo po ay naligtas na magmula sa kasalanan. At mga kapatid, ang bawat may mga tao na ang sagot nila ay hindi sila sigurado sa kaligtasan na kanilang na makamtang galing sa ating Panginoong Yesus. Pero alam po ninyo mga kapatid, ang solusyon na ipinagkakaloob ng Panginoong Diyos sa atin, walang iba kundi ang kanyang bugtong na anak na siyang magbigay sa atin ng kaligtasan sa buhay ng bawat isa sa atin.
Anong sabi niya sa John 3:16? For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes on Him should not perish, but have everlasting life. Lord, thank you. Di po ba? Salamat, Panginoon, dahil binigyan mo kami ng isang magbigay ng kaligtasan sa buhay ng bawat isa sa atin. Kaya mga kapatid, sabi ko mahalaga ang buhay natin sa ating Panginoong Diyos. And this is what God's plan in our life. Kaya gusto ng Panginoong Diyos na ang buhay natin ay matanggal tayo doon sa kasalanan sa mundong ito. At naniniwala ko sa pamamagitan ng ating Panginoon Jesus ay siya yung magbigay ng katagumpay ng bawat isa sa atin. Kaya mga kapatid, sa pagkakataong ito, isang panawagan, isang pagpapahagi ng salita ng Panginoon sa pagkakataong ito mga kapatid, na sa buhay natin, ang isa sa pinaka-importante lahat sa buhay natin, walang iba, kundi ang Panginoong Jesus. Sabi po niya, sa Romans chapter 22, sabi niya, there is a difference between the Jews and Gentiles, for all have sinned and fall short to the glory of God. And all are justified freely by His grace through the redemption that came from Christ Jesus. God presented Christ as a sacrifice of atonement through the shedding of His blood to be received by faith. So mga kapatid, hindi natin maangkin ang tunay na kaligtasan kung hindi natin tanggapin si Kristo bilang sariling tagapagligtas ng ating buhay. At isa dito na kahit man sabihin natin na kilala natin ang Panginoong Diyos, kung wala tayong pananampalataya, it's nothing. Kaya napakahalaga mga kapatid, sa buhay natin na panatilihin natin na tanggapin si Kristo bilang sariling tagapagligtas ng ating buhay. Dahil siya po ang pinakamahalaga sa buhay ng bawat isa sa atin. Alam po ninyo mga kapatid, ang gusto ng Panginoong Diyos sa atin, bakit importante tayo? Sabi niya sa 1 Corinthians chapter 3 verse 9, in this work, we work with God, and that means that you are a field under God's cultivation, or if you like, a house being built to His plan, like an architect who knows his job. By the grace of God has given me, lay the foundation, someone else built upon it. Only say this, let the builder be careful how he builds. Alam po ninyo mga kapatid, ang isa sa pakay ng Panginoong Diyos ay tayo ay bumuin ng Panginoong Diyos ayon sa mga bagay na makapagbigay kabutihan sa atin. Una is through salvation, ito ay makapagdudulot sa atin ng magandang pagkakaisa sa bawat isa. Through salvation, tayo makikipaglakad sa kalinisan ng ating buhay. Pangatlo ay kung tayo tinanggap natin si Kristo bilang tagapagligtas ng ating buhay, tayo po ay nakikipaglakad sa liwanag na pinagkakaloob ng ating Panginoong Diyos sa buhay natin. Kaya mga kapatid, sabi ko kanina, napakahalaga po si Kristo sa buhay natin. Let us accept Jesus Christ in our heart, no? And we need to confess our sin at mag-i-repent po natin ang ating mga kasalanan sa Kanya at maniwala tayo sa ating Panginoong Jesus na siya yung tagapagligtas ng ating buhay. Alam po ninyo mga kapatid, sa mga panahon na ito, ang dami pong mga bagay-bagay na minsan nakakasira sa ating pagkakilala sa Panginoong Diyos. Pero kung sino man ang mananatili at tatanggap kay Kristo bilang sariling tagapagligtas ng kanyang buhay, siya po ay magtatagumpay at pagpapalain ng ating Panginoong Diyos. Kaya sa pagkakataong ito mga kapatid, isang tanong sa bawat isa sa atin mga kapatid, tunay nga po ba na si Kristo ay nasa puso ng bawat isa sa atin? Tanong ko po sa inyo ngayon mga kapatid,
sa mga kapatid na nakakapakinig ng salita ng Panginoon sa pagkakataon ito. Tunay nga po ba na si Kristo ay nasa puso ng bawat isa sa atin. At ay pinagpapatuloy at hindi ko si May Panginoon na siyang magpatuloy sa pagkikayat sa bawat isa sa atin. At upang sa ganon ay mabigyan tayo ng pagkakataon para tanggapin si Kristo bilang sarili kapamigtas ng ating buhay.